Calooco, Olats, no? 31 million voted for him. Okay. Now, if you really believe in democracy, now you recognize 31 million. Correct. Ganun lang kasimple. O, di tapos na. O, tingnan ninyo. Maghanap kayo. Ito, magandang challenge. O, doon sa kung sino yung nag-comment. Ayan, yung mga hinayupak na nasa gilid mo, Yorme. Yan ang mga madya-challenge dyan. Maghanap kayo ng mga salita. Aha. Simula nung naulat sa ako pagka-presidente. Ang dami ng iskandalo na nangyari. Dali kayo mga gunggong kayo, mga DDS Baka hindi nyo naintindihan yung sinabi. Ang sabi ni Yorme, maghanap kayo ng mga salita na bumabanat ako kay Bongbong Marcos pagkatapos ng eleksyon. Huwag kayong magpapakalat ng mga video na nagsasalita o bumabanat si Yorme during election o bago mag-election. Okay? Nakakahiya yun. No, alam namin yan. Huwag nyo ng fake news si Yorme, pagkatapos ng eleksyon. Okay? Ano yun? Yung issue na sibuyas, asukal, naalala nyo yun? Yung mga unang... Yes! Vic Rodriguez, ilang beses na-issue sa sugar importation. Di ba? Vic Rodriguez na-issue din doon sa pagbebenta daw po ng upuan sa mga gabinete, 100 milyon daw mga kababayan, di umano. No? Sibuyas, ginawang malaking issue ng mga DDS, no? Para namang hindi lumalaki. Dito nga yung lemon, o yung, tama ba, lemon? Minsan, nag-ano dito, $1 kada isa mga kababayan Yung mga tao, uy, grabe naman, mahal, ganito, ganyan. Naintindihan? Walang tatawagin yung tatawagin yung presidente o tatawagin yung governor dito. Oy, mataas na ang bilihin. Ganyan. Hindi, kasi naiintindihan ng mamamayang Pilipino na merong mga pagkakataon at merong mga buwan, petsa, panahon na ang isang uri ng gulay o isang uri ng pagkain ay hindi season. Di ba? Mga DDS, ay! yung sibuyas, ang mahal na. Ang gawin nyo, DDS, kapag naubusan kayo ng sibuyas na naman, yung vlogger kanina, pinapakita ko kanina, yung pag dito, amoy suka, pag dito, amoy sibuyas dito. Yun. Isang ganon, isang malalim na hininga. Tapos umuwi kayo sa bahay ninyo. Yun ang isahog ninyo. Sabi nung iba din, ang baboy naman ni Mark Ramos. At least, no, kung kulang kayo sibuyas, kaamoy na sibuyas yun. Hindi malayo. Tuloy na natin si Yorme. Asukal asukal, sibuyas, lahat, anything. Mga Alam mo, 5-5 dinudot sa akin sa mikropono. I never made comment. Why? Ginagalang ko yung 31 million na mamamayan bumoto kay President Bongbong Marcos. Yorme, balikan mo nga, isang bagsak lang, isang tanong lang dyan sa mga yan. Kayo ba ginagalang ninyo yung 31 million? Malamang, hindi makapagsalita yung mga yan. Siya binoto demokrasya yun di tapos na ako, wala kayo narinig. Mangyari ba, naalala nyo yung kwento sa Maynila, nagsigawan ng tao, bumalik ka na. So I listen to, salamat naman. Correct yun, kasi ang naging balita doon sa pamumuno ni Hani Lacuna, bumantot ulit ang Maynila. No? 65% of the people of Manila voted in our favor. Ayun. Mayor na ako. Ayan. Presidente si Bonget. Mas komportable ako sumisang pagka si Bonget ang tawag. Tingin ko naman mas magiging masaya kayo kapag ako nakinig na lang din no? Hindi ko na puputuloy si Yorme, okay? Paunti-unti na lang kasi baka maka-copyright tayo. Pero paunti-unti mag-reaction ako. Pero tingin ko mas okay sa inyo na tuloy-tuloy si Yorme. But with due respect kay President Marcos, anong ginawa ko? Suporta. Nakipagtulungan. Yes. Para Para ba sa politika ko? Unang-una, wala naman ako ambisyon na. Pangalawa, hindi naman kami magkakontra. Presidente siya, mayor ako.
nataon pa, ito mas masakit. Ah. Mayor ako ng Manila. Hindi naman ako mayor ng Quezon City, Pasig, Taguig o Makati. Ang Manila is very unique Yeah. because we host the seat of power. Aha. Malacanang nasa Maynila. Correct. Nasa Mendiola ho, mga kababayan. Di ba? Oh. Anong buting idudulot sa mamamayan ng Maynila? 2 milyon sa gabi, 3 milyon sa araw. Kung ako'y makikipagbardagulan sa presidenteng hindi ko kapartido. Or, Saka siguro ang iniisip ni Yorme, ano ibabardagol ko dito sa presidente na ito? Ang ganda-ganda ng ginagawa. Ano ho? may Kasi wait lang. Yung ho kasing mga DDS ang pinambabardagol nila, puro mga gawa-gawa nilang mga fake news lang. buti bang mapapakinabangan Oh. ang mga taga Maynila kung ang mayor ng Maynila, mapaka-partido man o hindi, ay nakikipagtulungan sa office of the president. Aray. Immaterial of names. Whether, let's just say, for example, in the near future, Bakit tahimik yung mga Hututeros? Ano? Hindi man lang nila kinukontra si Bongbong, si Yorme, oh? Hindi mga kumukontra. let's just say si Sara Duterte naging presidente. Yan. Halimbawa lang, Sabi nila, yan. Nabuhayan yung mga Hututeros, mga kababayan. Oh. let's just ano lang tayo. Ah. Total, nagkukwentuhan lang naman tayo rito. Kwentuhan lang. Oh, sige, okay na. Si Sara maging presidente daw. Pero gusto nyo ba Safe at BG Badyola at Jesse Buday. Oh, shout out. siyang maging presidente? Naging presidente si Sara. Let's just say, salamat sa Diyos, binoto ulit ako ng mga taga Maynila as mayor. Hindi kami magkapartido. Remember, presidente ako ng Action Demokratiko. I have my own party. No? Makikipagbardagulan ba ako sa kanya? Most likely, hindi rin. Ako, gagawin ko. Kunyari, naging presidente si Sara Duterte. Makikipagbardagulan pa din ho ako sa kanila. Ano po? Pero hindi to the point. Kunyari lang, huwag kayong magalit na magiging presidente. Alam ko ayaw ninyo at alam ko imposible. No? Kunyari, naging presidente si Sara Duterte. Makikipagbardagulan pa din ako sa mga DDS. No? Lalong-lalo na kapag mali yung ginagawa ng presidente. Si Sara, di ba? Mali. Pero kapag nakita ko, pag-aanalisa ko, tama, maayos, yung proyektong yon, ibablog pa din ho natin. No? Hindi ho tayo gagaya doon sa mga DDS na ang ganda-ganda na ng ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos. No? Pero sinisiraan pa din. Hindi ho. Kung makita natin, mali yung ginagawa, bardagul ka sa amin. Pero kapag nakita ko, okay yung proyekto suportahan natin mga kababayan. Ganon lang naman po yun eh. At ganon po si Yorme, mga bossing. Oh. Hindi yung, hindi kasi buo ang suporta ko kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Nakita mo, ang ganda na nung ginawa ni Sara nung nasa siya ang presidente. Sisiraan mo pa din. Mali ho iyon, mga kababayan. No? Why? Una, binoto siya ng taong bayan. Aha. Siya ang binoto ng taong bayan. Igagalang din natin yung boto ng taong bayan. Oh. Makikipagtulungan din ako sa presidente. Oh, in that future. Or let's just say another person para hindi na tayo yung two warring group lang. Let's just say napagpasya ni Secretary John Vic na tumakbong presidente. Yan. Naging presidente siya. Hindi mangyayari yun. Yung kay Sara, okay. Yeah. Kay John Vic, hindi mangyayari yun. Hindi, pero puntuhan na lang. Kwentuhan lang. Usapan lang. Di mangyari ba? Makikipagtulungan din ba ako? Yes. Pagpalagay natin si Leni Robredo, naging presidente, tumakbo. Yorme. Yan ang medyo malapit ang katotohanan na Leni Robredo. Although sinabi po ni Attorney Leni Robredo na siya ay hindi tatakbo sa pagka-presidente at gusto niyang tapusin yung termino niya doon sa kanyang syudad, ewan ko lang kung makatanggi siya sa pilit at push
ng mamamayang Pilipino. Ano po? Pagka yung mga vlogger sumisigaw na, Attorney Lene Robredo, tambalan mo na si Pangulong Bongbong Marcos. Wala na. Tingin ko walang magagawa si Attorney Lene Robredo kung hindi po sundin ang gusto ng mamamayang Pilipino. Presidente siya, vice-presidente si Pangulong Bongbong Marcos. Iyari, yung kampo ng mga kampo ng anong kulay ba sila? Yung mga Duterte. Green, verde. Mga verde dugo. President. Makikipagtulungan ba rin ba? Pakikipagtulungan ako. Pero Yorme, Kumbaga, generally, I will do the same whoever sit in Malacanang because one, I am the host city. Yes. That's the uniqueness of us. Two, we are a struggling city. I cannot lie about it. Buti pa si Yorme talagang honest eh. Lahat ng uri ng tulong, Watching from New York City, si Beredo. Shout out po sa inyo. Malamig pa ba dyan? Ano ba dyan? Hindi na. Medyo sakto na, no? Pagka February, nandiyan ako eh. Yan, yung saktong buhos na lang ng snow. Hindi na yung kagaya ng Disyembre. hingin ko. Maniwala kayo, ipanghimod ko ang taong bayan. Then so be it. Hindi ko ipanghihimod ay pagkakatimawa ang sarili ko. Dahil magagalitan nanay ko, babango sa libingan niya yun. Yung mga kasama mo dyan, mga timawa yan. Kasi sinabihan ako ng nanay ko na huwag ako magpapakatimawa. Pero, kung taong bayan ang pag-uusapan, bakit hindi? Why? Tumakbo ako, Para sa kanila. salamat sa Diyos, sa tao, nanalo, para maglingkod, hindi para makipag-away. Correct. Yun ang aking obligasyon. Now, I may be wrong about it, then if that is wrong, I'd rather be wrong. Addressing 2 million mouth, especially ngayong krisis na ito.